Ang sikat ng araw ang unang tumama. Sa kanya isang tila maparusang liwanag na halos bumulag sa mga matang nasanay sa dilim at artipisyal na ilaw sa loob ng 8 taon. Napapikit si Michael, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pait na mas malalim pa sa mga guhit na iniwan ng panahon. Sa edad na 47, pakiramdam niya ay doble ang kanyang edad. Ang hangin ng kalayaan ay hindi amoy tamis na tagumpay. Ito'y may halong alikabok at amoy ng mundong matagal nang umusad at iniwan siya. Ang damit na suot niya, isang kupas na polo shirt at pantalon na bigay ng bilangguan, ay tila isang uniforme ng kahihiyan na hindi niya maihubad. Isang matandang bus na puno ng kalawang ang naghatid sa kanya palayo sa syudad. Habang tumatakbo ito sa maalikabok na kalsada, pinanood ni Michael ang tanawin sa labas. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng maliliit na kabahayan at di nagtagal ng malalawak na kabukiran na tila walang katapusan. Bawat kilometrong lumilipas ay parang isang paglalakbay pabalik sa isang buhay na hindi na niya kilala. Pakiramdam niya ay isa siyang multo, isang estranghero sa sarili niyang bayan. Hacienda Esperanza. Basa niya sa halos nabura ng arko na gawa sa kahoy. Ang pangalan ay isang malupit na kabalintunaan. Pag-asa. Isang salitang matagal nang namatay sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya sa daan ng lupa, papasok sa property, isang mabigat na damdamin ang lumukob sa kanyang puso. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang hacienda, kundi isang libingan. Ang dating mariringal na greenhouse, kung saan dating namumukadkad ang libu-libong orchidyas, ay ngayoy mga kalansay na lamang ng bakal at basag na salamin. Ang mga trellis na dapat sana'y puno ng gumagapang na bulaklak ay nababalutan ng makakapal na baging at damo. Ang bahay na malaki na gawa sa matitigas na kahoy ay tila isang matandang hukluban na naghihintay na lamang na gumuho. Ang pintura ay natutuklap, ang ilang bintana ay basag, at ang hardin ay tila isang gubat na walang pakundangan. Ito ang kanyang pamana, isang pamana ng abo. Isang malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw nang itulak niya ang kinakalawang na tarangkahan. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang amoy ng alikabok, amag at pagkabulok ay sumalubong sa kanya. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot na puno na ng agyo. Sa isang maliit na mesa sa gitna ng sala, may isang sobreng naninilaw na. Ang pangalan niya ay nakasulat sa nanginginig na sulat kamay ng kanyang tiyo Andres. Binuksan niya ito gamit ang mga kamay na bahagyang nanginginig. Sa loob ay may sulat at isang maliit na bungkos ng luma ng pera. Mahal kong Michael, simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa mundong ito at ikaw ay malaya na. Patawarin mo ako, anak, kung ito lamang ang maiiwan ko sa iyo. Alam kong malaki ang pangarap mo para sa hasyendang ito, ngunit ang buhay ay may sariling plano. Huwag kang magalit sa akin. Ginawa ko ang lahat, ngunit kinapos ako. May malaking utang na naiwan ng Esperanza. Ginamit ko ang lahat para subukang isalba ito, ngunit may isang lobo sa lambak na ito na mas matalino at mas gutom kaysa sa akin. Hindi niya ako tinigilan hanggang sa wala nang natira. Naramdaman ni Michael ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang lobo. Hindi pinangalanan ng kanyang tiyuhin, ngunit alam niya na may isang tao sa likod ng pagbagsak na ito. Ang perang ito, pagpapatuloy ng sulat, ay ang huling naitabi ko. Hindi ito malaki, pero sapat na para makapagsimula ka. Nasa sayo na kung ano ang gagawin mo. Maari mo itong ibenta at magsimula ng bagong buhay sa ibang lugar, o maaari mong subukang buhayin muli ang pangarap natin. Ano man ang piliin mo, alalahanin mong lagi kitang ipinagdasal. At mag-ingat ka, Michael, ang lobong kumain sa akin ay naririyan pa rin nag-aabang. Niyukom ni Michael ang sulat. Ang pag-asang nagsisimula nang sumibol sa kanyang puso kanina ay muling namatay. Utang. Isang kalabang hindi niya nakikita at isang misteryosong kaaway na naghihintay.
Binilang niya ang pera. Sapat nga lang para sa pagkain at ilang pangunahing materyales sa loob ng ilang linggo. Habang iniisip niya ang kanyang susunod na hakbang, isang ugong ng makina ng sasakyan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Mula sa bintana, natanaw niya ang isang mamahaling itim na SUV na huminto sa labas ng tarangkahan. Ang alikabok na nilikha nito ay tila isang insulto sa katahimikan ng lugar. Bumaba mula rito ang isang lalaking nasa edad, 50, matipuno ang katawan na kasuot ng mamahaling puting polo at leather na sapatos na kumikinang sa ilalim ng araw. Ang kanyang buhok ay may mga uban na, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng kapangyarihan. Siya si Don Ricardo Salvador, ang pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa buong San Isidro. Naglakad si Don Ricardo palapit sa bahay, ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kabulukan na parabang pag-aari na niya ito. Huminto siya ilang talampakan mula kay Michael na ngayon ay nakatayo na sa may pintuan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Ricardo, isang ngingiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Michael Vega," sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng paghamak. "Nakikiramay ako sa pagpanaw ng iyong Tio Andres. Mabuting tao siya, ngunit hindi magaling sa negosyo." Hindi sumagot si Michael. Pinagmasdan niya lamang ang lalaki, ang kanyang panga ay naninigas. "Nakita mo na siguro ang kalagayan ng lugar na ito." Pagpapatuloy ni Don Ricardo, ikinumpas ang kamay sa paligid. Ito ay isang bangungot, isang malaking sakit ng ulo. Kawawang Andres, sinubukan niyang isalba ito, pero sadyang hanggang doon na lang. Tumingin siya ng diretso kay Michael. "Narito ako para mag-alok ng tulong. Alam kong kalalabas mo lang. Wala kang pera, wala kang mapupuntahan. Ayokong makitang lalo ka pang maghirap." "Ano ang gusto mo?" Malamig na tanong ni Michael. Ngumiti muli si Don Ricardo. "Praktikal lang ako, Michael. Biling ko na lang itong lupa. Hindi malaki ang maiaalok ko dahil puro utang at sira lang naman ang mamanahin ko rito. Pero sapat na para makapagsimula ka sa Maynila. Kalimutan mo na ang lugar na ito. Magsimula ka ng bago." Naramdaman ni Michael ang pag-init ng kanyang dugo. Ang paraan ng pananalita ni Don Ricardo, ang pekeng awa sa kanyang boses, ang alok na tila isang limos. Lahat ng iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng galit sa kanyang puso. Ang lobo. Biglang pumasok sa isip niya ang mga salita ng kanyang tiyuhin. Hindi ito ibinebenta. Mariing sagot ni Michael, ang bawat salita ay may bigat ng bakal. Ang ngiti sa mukha ni Don Ricardo ay bahagyang nawala. Tinitigan niya si Michael na parabang sinusukat ang kanyang katatagan. "Bata, huwag mong pairalin ang pride. Walang bulaklak na tutubo pa rito. Walang pag-asang natitira sa lupang ito. Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo." Sinabi ko nang hindi ito ibinebenta. Ulit ni Michael, ang kanyang boses ay mas matigas na ngayon. Nagkibit-balikat si Don Ricardo at ang mapanuyang ng ngiti ay bumalik sa kanyang mga labi. Tinalikuran niya si Michael at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon siyang muli. Isang malamig at nang aasar na tingin ang ipinukol niya kay Michael, isang tingin na nangangako ng panganib. "Magbabago rin ang isip mo, bata," sabi niya halos pabulong, ngunit malinaw na narinig ni Michael. "Hindi magtatagal, ikaw mismo ang magmamakaawang bilhin ko ito." Sumakay siya sa kanyang SUV at mabilis itong pinaharurot. Paalis, nag-iwan ng makapal na alikabok na dahan-dahang bumalot sa kinatatayuan ni Michael. Naiwan siyang mag-isa, hawak ang sulat ng kanyang tiyuhin, habang ang mga salita ni Don Ricardo ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi bilang isang alok, kundi bilang isang malinaw na banta. Ang laban para sa Hacienda Esperanza ay nagsimula na. Kinabukasan ng unang sinag ng araw ay nagsilbing hudyat para kay Michael. Hindi siya natulog ng mahimbing.
Ang bawat alingaungaw sa loob ng bahay, ang lagitik ng lumang kahoy, ang ihip ng hangin sa mga sirang bintana ay tila mga bulong mula sa nakaraan. Ngunit hindi takot ang naramdaman niya, kundi isang determinasyon na unti-unting pumalit sa pait. Gamit ang perang iniwan ng kanyang tiyuhin, kailangan niyang bumili ng mga pangunahing kagamitan para simulan ang paglilinis. Ang bayan ng San Isidro ay tila nahinto sa panahon. Isang pangunahing kalsada lamang ang meron na may ilang tindahan, isang maliit na simbahan at isang munisipyo na kupas na ang pintura. Habang naglalakad si Michael papunta sa sentro, naramdaman niya agad ang pagbabago sa hangin. Ang mga taong nag-uusap sa labas ng panaderya ay biglang tumahimik nang siya'y dumaan. Ang mga tingin nila ay matatalimpuno ng pag-uusisa at hinala. Isang ina ang biglang humila sa kanyang anak, palapit sa kanya na para bang si Michael ay isang nakakahawang sakit. Ang mga bulungan ay sumunod sa kanya na parang anino. Siya na ba yon? Ang pamangkin ni Mang Andres. Galing daw sa loob. Diyos ko, nakakatakot. Nasanay na si Michael sa ganitong mga tingin. Sa loob ng 8 taon iyon, ang mundong ginagalawan niya, isang mundo kung saan ang pagkatao mo ay binubura at pinapalitan ng numerong nakatatak sa iyong uniforme at ng krimen na ibinibintang sa iyo. Ngunit ngayong malaya na siya, mas masakit pala itong maramdaman. Ang paghatol na walang paglilitis, hindi mula sa mga gwardiya, kundi mula sa mga taong dapat sanay kanyang kababayan. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang tindahan na may karatulang gawa sa kahoy, tindahan ni Remedios, sari-sari at iba pa. Ito ang tindahan ng kanyang ninang, si Aling Remedios. Siya ang asawa ng matalik na kaibigan ng kanyang ama at siya ang tumayong pangalawang ina sa kanya noong bata pa siya. Huminga siya ng malalim. Bago pumasok, umaasang dito, makakahanap siya ng kahit kaunting kanlungan. Pagpasok niya, isang babaeng nasa edad 60 na may buhok na kulay pilak na nakapusod ang abala sa pag-aayos ng mga delata. Nang mag-angat ito ng tingin, ang abalang ekspresyon sa mukha ni Aling Remedios ay biglang natigilan. Ang mga mata niya'y nanlaki at nabitawan niya ang hawak na lata ng sardinas. Isang mahinang tunog ang nilikha nito nang bumagsak sa sahig na semento. Michael, ang nanginginig niyang tanong na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Anak, ikaw na ba yan? Isang tango lang ang naisagot ni Michael, ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Mabilis na lumabas si Aling Remedios mula sa likod ng counter at sinalubong siya ng isang mahigpit na yakap. Naramdaman ni Michael ang panginginig ng katawan nito habang umiiyak ito sa kanyang balikat. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Ang payat-payat mo. Buhay ka anak, buhay ka. Sa yakap na yon, sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya'y lumaya, naramdaman ni Michael ang init ng tunay na pagmamahal. Ayos lang po ako, ninang. Sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Hindi ka ayos. Sabi nito, humiwalay sa yakap at hinaplos ang kanyang pisngi. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at pag-aalala. Nakita ko ang hasyenda. Nakita ko ang ginawa nilang pagpapahirap kay Andres hanggang sa huling hininga niya. At alam ko kung sino ang may kagagawan ng lahat. Si Don Ricardo, sabi ni Michael, hindi bilang tanong, kundi bilang isang kumpirmasyon. Ang mukha ni Aling Remedios ay nagpakita ng takot. Hinila niya si Michael papunta sa isang sulok ng tindahan. Huwag mong babanggitin ang pangalan na yan ng basta-basta. Bulong niya. Si Ricardo ang hari dito, Michael. Ang lupa, ang tubig, ang mga politiko, lahat ay nasa ilalim ng kanyang palad. Ang kamay niya ay gawa sa bakal. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng tindahan. Pumasok ang isang babae, marahil nasa 35, kasama ang isang batang lalaki na mga 6 na taong gulang. Simple lang ang suot ng babae, isang kupas na bestida at may bakas ng pagod sa kanyang mukha.
ngunit meron itong ganda at dignidad. Magandang umaga, Aling Remedios. Sabi ng babae ang kanyang boses ay mahinahon. Camille anak at Leo apo. Sagot ni Aling Remedios pilit na ngumingiti. Sandali lang at aasikasuhin ko kayo. Habang naghahanap ng bibilhin si Camille, nabitawan ng batang si Leo ang hawak nitong maliit na laruang kotse. Gumulong ito at huminto, malapit sa paanan ni Michael. Yumuko si Michael para kunin ito. Nang iabot niya ang laruan ng bata, ay ngumiti lang sa kanya walang bakas ng takot o paghuhusga. Salamat po, sabi ng bata. Walang anuman bata. Sagot ni Michael isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Napansin ni Camille ang nangyari at ngumiti rin ito kay Michael. Salamat, sabi niya. Isang simpleng salita, ngunit para kay Michael ito ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Isang normal na pakikipag-ugnayan, isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan. Ang sandaling iyon ay biglang naputol ng isang malakas na boses ang pumuno sa tindahan. Hoy, Remedios, pautang nga muna ng isang kaha ng sigarilyo. Pumasok ang isang lalaking mayabang ang tindig si Nestor, na kilalang isa sa mga tauhan ni Don Ricardo. Nang makita niya si Michael, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Aba-aba, tignan mo nga naman. Nakalaya na pala ang sikat na magnanakaw ng San Isidro. Naramdaman ni Michael ang paghigpit ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. Hinawakan ni Aling Remedios ang kanyang braso. Huwag mo siyang pansinin, bulong nito. Ngunit hindi tumigil si Nestor. Naglakad siya palapit at sinadyang banggain ang balikat ni Michael. Ano to, mukhang may bago tayong amoy dito sa bayan ah? Amoy kulungan ba? Hindi na napigilan ni Michael ang sarili. Humarap siya kay Nestor, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo akong subukan. Sabi niya, ang boses niya ay mababa at puno ng panganib. Bakit anong gagawin mo, preso? Hamon ni Nestor. Itinulak niya ng bahagya si Michael sa dibdib. Sa isang iglap, handa nang sumabog si Michael. Ang 8 taon ng pinigil na galit ay malapit nang kumawala. Ngunit bago pa man may mangyari, isang malakas na sigaw ang pumigil sa lahat. Nestor, sigaw ni Aling Remedios. Hawak niya ngayon ang isang walis tambo at itinutok ito kay Nestor na parang isang sibat. Lumayas ka sa tindahan ko bago ko ipalamon sa iyo ang walis na huwag na huwag mong babastusin ang inaanak ko sa pamamahay ko. Natigilan si Nestor, halatang nagulat sa tapang ng matanda. Tumingin siya mula kay Aling Remedios patungo kay Michael na nakatayo pa ring parang isang estatwa ng galit. Swerte mo at may kumakalinga sa iyong matanda, sabi niya at padabog na lumabas ng tindahan. Nang makaalis si Nestor, napasandal si Michael sa isang estante hingal na para bang katatapos lang sa isang suntukan. Napatingin siya kay Camille na ngayon ay yakap-yakap ang kanyang anak. Ang takot ay bakas sa kanyang mukha. Nahiya si Michael. Ito ang unang impresyon na ibinigay niya. Isang gulo, isang panganib. Bago pa man siya makapagsalita, isang unipormadong barangay, tanod ang pumasok sa tindahan, may dalang isang opisyal na sulat. Aling Remedios, pinabibigay po ng munisipyo. May kagyat na pulong bayan daw po bukas ng gabi. Pinatatawag lahat. Kinuha ni Aling Remedios ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Napatingin siya kay Michael, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pangamba. Ano po yan, Ninang? Tanong ni Michael. Ipinakita sa kanya ni Aling Remedios ang papel. Nakasaad doon na isang emergency town meeting ang ipinatawag ni Don Ricardo Salvador bilang Pangulo ng Asosasyon ng mga May-ari ng Lupa upang talakayin ang mga issue ukol sa kaligtasan at seguridad ng komunidad. Napayuko muli si Michael ng kanyang mga kamao. Hindi na niya kailangang hulaan kung ano o sino ang paksang tatalakayin.
Ngumisi ang lobo sa hasyenda kahapon. Ngayon, inihahanda na nito ang buong San Isidro para siya ay lapain. Hindi ito para sa kaligtasan, Michael. Sabi ni Aling Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Ito ay para sa'yo. Isa itong bitag. Ang bulwagan ng barangay ay maliit at siksikan. Ang amoy ng pinaghalong pawis, lumang kahoy at murang kape ay nanunuot sa hangin. Nang pumasok si Michael kasama si Aling Remedios, ang mahinang bulungan ng mga tao ay biglang huminto na parang isang kutsilyong humiwa sa ingay. Lahat ng mga mata, mapanghusga, mausisa at iilan, ay puno ng takot, ay napako sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na ipinaparada sa sirko, ang pangunahing atraksyon sa isang palabas ng kahihiyan. Sa entablado sa harap nakaupo si Don Ricardo Salvador, sa gitna ng mahabang mesa katabi ang kapitan ng barangay na halatang aligaga at sunod-sunuran lamang. Si Don Ricardo ay kalmado, ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa ibabaw ng mesa na para bang isa siyang hari na nakatingin sa kanyang mga nasasakupan. Nang makita niya si Michael, isang halos hindi mapansing ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa pagdalo ninyong lahat. Simula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad na umalingaw-ngaw sa buong silid. Ipinatawag ko ang kagyat na pulong na ito dahil sa isang seryosong bagay na nakakaapekto sa kapayapaan ng ating komunidad. Huminga siya ng malalim, tinitignan ang bawat mukha sa silid na parang isang aktor na naghahanda para sa kanyang pinakamahalagang linya. Tulad ng alam na ninyo, may bago tayong residente. Isang taong may madilim na nakaraan. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Michael, ngunit hindi na kailangan. Lahat ng tingin ay muling bumalik sa kanya. Sa loob ng maraming taon, patuloy ni Don Ricardo, pinanatili natin ang San Isidro bilang isang ligtas na lugar para sa ating mga pamilya. Isang lugar kung saan ang ating mga anak ay maaaring maglaro sa labas ng walang pangamba. Ngunit ngayon, mayroon tayong isang kumpirmadong kriminal sa ating kalagitnaan. Isang 8 taong pinagbayaran ng kanyang kasalanan sa loob ng bilangguan. Isang babae sa harap ang nagsalita. Don Ricardo, ano po ang ibig ninyong sabihin? May panganib po ba sa amin? Iyon mismo ang punto ko. Aling Soledad? Sagot ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sino ang makakapagsabi? Ang isang aso na minsan nang nangagat, hindi ba't maaari pa ring mangagat muli? Ang tanong ay, handa ba tayong isugal ang kaligtasan ng ating mga anak para sa isang tao? Ang bulungan ay naging isang malakas na pag-uusap. Ang takot na itinanim ni Don Ricardo ay nagsisimula ng mamunga. Hindi iyan totoo. Isang boses ang sumigaw mula sa likuran. Lahat ay napalingon. Si Aling Remedios, nakatayo, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Kilala ko ang batang yan. Mula pa noong isinilang siya. Pinalaki siya sa kabutihan. Inosente siya sa krimen na ibinintang sa kanya. Remedios, mahinahong sabi ni Don Ricardo na parang nakikipag-usap sa isang batang nagmamaktol. Naiintindihan ko ang iyong pagmamalasakit bilang ninang niya. Ngunit ang korte na ang humatol. Tapos na ang kaso. Ang katotohanan ay siya ay isang ex-convict. At bilang mga responsableng miyembro ng komunidad na ito, may karapatan tayong protektahan ang ating sarili. Bago pa man makasagot si Michael, isang isa pang boses ang narinig. Mahinahon, ngunit matatag. Anong karapatan ang pinag-uusapan ninyo, Don Ricardo? Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng boses. Si Camille na nakaupo sa isang sulok, kasama ang iba pang mga ina, ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matapang. Ang karapatan po bang husgahan ng isang tao
nang hindi man lang siya binibigyan ng pagkakataong magpakilala o ang karapatan pong ipagtabuyan siya dahil lamang sa mga sabi-sabi at takot. Nagulat si Don Ricardo. Halatang hindi niya inaasahan na may sasalungat sa kanya, lalo na ang isang bagong saltang tulad ni Camille. At sino ka naman binibini? Tanong niya may paghamak sa kanyang tono. Ako po si Camille. Bago lang ako dito, pero alam ko po kung ano ang tama at mali. Sagot ni Camille hindi nagpatinag. Ang pag-aari na tinitirhan ni Ginoong Vega ay legal niyang pamana. Wala po tayong karapatang paalisin siya roon. Ang tapang ni Camille ay tila nagbigay ng lakas kay Michael. Ito na ang sandali. Kung hindi siya lalaban ngayon, habang buhay na siyang magiging biktima. Dahan-dahan siyang tumayo at ang lahat ng ingay sa silid ay muling namatay. Bawat hininga ay tila pinipigil. Naglakad siya papunta sa gitna kung saan makikita siya ng lahat. Ang kanyang mga mata ay diretso at nakatutok kay Don Ricardo. Oo, simula ni Michael ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw at matatag na tumagos sa katahimikan. Nanggaling ako sa bilangguan, 8 taon. 8 taon ng buhay ko ang ninakaw sa akin para sa isang kasalanan na hindi ko ginawa. Isang halakhak ng pag-aalinlangan ang narinig mula sa mga tauhan ni Ricardo, ngunit hindi nagambala si Michael. Hindi ako narito para humingi ng awa ninyo. Pagpapatuloy niya inilipat ang kanyang tingin sa mga mukha ng mga taong bayan. Hindi ako narito para kumbinsihin kayo sa aking pagiging inosente. Alam ko ang katotohanan at iyon ay sapat na para sa akin. Ang hinihiling ko lang ay isang bagay na ipinagkakait ninyo sa akin mula pa nang tumapak ako dito, ang karapatang ituring bilang isang tao. Huminga siya ng malalim. Ang Hacienda Esperanza, ito ang tahanan ng aking mga ninuno. Dito nagsumikap ang aking tiyuhin hanggang sa kanyang huling hininga. At oo, ito'y wasak. Ito'y nalubog sa utang. Ito'y tila walang pag-asa. Tumingin siya pabalik kay Don Ricardo. Ngunit hindi pa ito patay. Dahil habang ako'y nabubuhay, ang pangarap ng aking tiyuhin ay mabubuhay. Ang kanyang boses ay tumaas puno ng damdamin at determinasyon. Buhayin kong muli ang haciendang iyon. Ibabalik ko ang mga orkidyas sa mga greenhouse, ibabalik ko ang buhay sa lupang iyan. At sa paggawa ko niyan, hindi lang ang sarili ko ang iaangat ko. Magbibigay ako ng trabaho sa sino mang nais magtrabaho ng marangal. Magiging simbolo ang Hacienda Esperanza hindi ng kabiguan, kundi ng muling pagbangon. Ang silid ay lubos na tahimik. Ang mga taong kanina'y puno ng paghuhusga ay ngayoy nakikinig, ang ilan ay may paghanga sa kanilang mga mata. Salita lang yan. Sigaw ni Don Ricardo, halatang naiinis na dahil nawawala na siya sa kontrol. Paano mo gagawin yan? Wala kang pera. Isa kang basura ng lipunan. Hindi ako humihingi ng pera ninyo. Matigas na sagot ni Michael. Ang hinihingi ko ay pagkakataon. Isang patas na laban. Humarap siya sa mga tao. Huwag ninyo akong husgahan sa kung saan ako nanggaling. Husgahan ninyo ako sa kung ano ang gagawin ko mula ngayon. Tumingin siya ng diretso kay Don Ricardo, isang hamon sa kanyang mga mata. Gawin nating opisyal ito. Bigyan ninyo ako ng 3 buwan. 3 buwan para patunayan sa inyong lahat na kaya kong ibalik ang esperansa. 3 buwan para ipakita sa inyo kung sino talaga si Michael Vega. Kung mabigo ako pagkatapos ng 3 buwan, ako mismo ang aalis sa San Isidro at hindi na kailanman babalik. Ngunit kung magtagumpay ako, titigilan ninyo ang pang-aalipusta sa akin at ituturing akong isa sa inyo. Ang panukala ay matapang at hindi inaasahan. Nagulat ang lahat, pati na si Don Ricardo. Napilitan siyang sumang-ayon dahil kung hindi lalabas siyang duwag sa harap ng buong bayan. Sige, sabi ni Don Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit.
3 buwan. At sisiguraduhin kong bawat araw sa loob ng 3 buwang iyon ay magiging isang impyerno para sa'yo. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Tingnan natin, kalmadong sagot ni Michael. Ang pulong ay natapos. Habang papalabas ang mga tao, ang ihip ng hangin ay nagbago. Mayroon pa ring pag-aalinlangan, ngunit mayroon na ring bagong binhi ng respeto. Lumapit si Camille sa kanya. Matapang ang ginawa mo. Sabi niya, isang sinserong paghanga sa kanyang boses. Wala na akong ibang pagpipilian, sagot ni Michael. Kapag nasa pader ka na, ang tanging magagawa mo ay lumaban. Nakatayo si Michael sa labas ng bulwagan habang papalubog ang araw. Nakatingin siya sa malayong kabundukan kung nasaan ang kanyang hasyenda. Ang ultimatum ay naitakda na. 3 buwan. 90 araw. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Isang laban, hindi lang para sa lupa, kundi para sa kanyang pangalan, kanyang dignidad at kanyang kinabukasan. At sa kabilang panig si Don Ricardo Salvador, isang kaaway na hindi titigil hanggang sa makita siyang bigo at wasak. Ang digmaan para sa San Isidro ay opisyal nang nagsimula. Ang determinasyon ay isang apoy, ngunit kailangan nito ng panggatong para manatiling nagliliyab. Para kay Michael, ang panggatong ay ang bawat patak ng pawis na pumapatak mula sa kanyang noo habang hinahampas niya ng palaang tuyong lupa. Simula nang matapos ang pulong bayan, ginugol niya ang bawat oras ng liwanag sa pagtatrabaho. Ang unang prioridad niya ay ang pinakaimportante sa lahat para sa isang taniman tubig. Natuklasan niya ang isang lumang balon at isang sirang wind-powered pump na matagal nang hindi gumagana. Sa likod ng bahay may isang malaking tubo na dapat sanay nagdadala ng tubig mula sa isang sapa sa itaas ng burol. Dito niya ibinuhos ang kanyang lakas. Ngunit sa 3 araw ng walang tigil na paggawa isang umaga, isang nakakabinging katahimikan ang gumising sa kanya. Hindi ang karaniwang tunog ng mga ibon, kundi ang kawalan ng tunog ng tubig. Dali-dali siyang tumakbo palabas, sinundan ang linya ng tubo pataas sa burol. At doon sa gitna ng malagong damuhan, nakita niya ito. Ang pangunahing tubo na gawa sa makapal na metal ay may isang malaking basag. Hindi ito ordinaryong sira na dulot ng kalumaan. Ang mga gilid ng butas ay may mga yupi at marka ng paulit-ulit na pagpukpok ng isang mabigat na bagay. Ito ay sinadya, isang gawa ng sabotahe, isang malalim na ungol ng galit, ang kumawala mula sa lalamunan ni Michael. Hindi pa man nagsisimula, ang laban, tinatamaan na siya sa kanyang pinakamahinang bahagi. Ang mga salita ni Don Ricardo ay umalingaw sa kanyang isipan. Sisiguraduhin kong bawat araw ay magiging isang impyerno para sa'yo. Ang impyerno ay nagsimula na. Hindi siya nagpadaig sa desperasyon. Sa halip ang galit ay naging gasolina. Maghapon at magdamag siyang nagtrabaho. Naghukay siya sa paligid ng sirang tubo, tinanggal ang mga tornilyong kinain na ng kalawang at sinubukang remedyuhan ang butas gamit ang mga natitirang piraso ng metal na natagpuan niya sa bodega. Ang araw ay naging isang bolang apoy. Sa kalangitan, sinusunog ang kanyang balat at pinapatuyo ang kanyang lalamunan, ngunit hindi siya tumigil. Kinahapunan habang abala siya sa pagpupukpok, isang anino ang tumabon sa kanya. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Camille, may dalang isang bayong. Sa loob nito ay may isang bandehado ng kanin adobo at isang malaking bote ng malamig na tubig. Nakita kitang nagtatrabaho mula sa bintana ng kusina ko kaninang umaga pa. Sabi ni Camille, ang kanyang boses ay mahinahon at puno ng pag-aalala. Hindi ka pa yata kumakain. Natigilan si Michael. Sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang taong nakapansin. Isang taong nagmalasakit. Salamat. Sabi niya, ang kanyang boses ay paos dahil sa pagod. Hindi mo kailangang mag-abala. Hindi ito abala. Sagot ni Camille, inilapag ang pagkain sa isang patag na bato. Lahat ng tao ay kailangan ng tulong paminsan-minsan.
Umupo sila sa ilalim ng isang puno habang kumakain si Michael. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng hindi sinasabing pangunawa. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Michael sa wakas. Ang pagtanggol sa akin sa pulong, ang pagdadala ng pagkain, ang mga tao dito. Iniiwasan nila ako na parang may sakit ako. Tumingin si Camille sa malayo sa mga berdeng burol. Dahil alam ko ang pakiramdam ng hinuhusgahan, sagot niya ang kanyang boses ay bahagyang bumaba. Alam ko ang pakiramdam na tumakas mula sa isang bangungot, umaasang makahanap ng isang lugar kung saan maaari kang magsimulang muli para lang harapin ang mga pader ng pagdududa ng ibang tao. Sa mga salitang iyon, nakita ni Michael ang isang bagay sa mga mata ni Camille, isang bakas ng sakit na pamilyar sa kanya. Tumakas. Tumango si Camille, hindi tumitingin sa kanya. Ako at si Leo, umalis kami sa Maynila para kalimutan ang isang buhay na puno ng sigaw at takot. Ang tanging gusto ko ay isang tahimik na mundo para sa anak ko. Pero kahit dito, may mga anino pa ring sumusunod. Hindi na nagtanong pa si Michael. Naunawaan niya. Sila sa magkaibang paraan ay parehong mga sugatan. Parehong naghahanap ng santuwaryo sa lambak na ito na puno ng mga lobo. Ang pinakamasakit sa lahat pag-amin ni Michael ay hindi ang rehas, kundi ang pagtalikod ng mga taong inaasahan mong maniniwala sa'yo, ang pamilya mo. Kung minsan, malungkot na sabi ni Camille, ang pamilya rin ang nagbibigay sa'yo ng pinakamalalim na sugat. Matapos kumain tumayo si Camille, ngunit sa halip na umalis kumuha siya ng isang pares ng guwantes mula sa kanyang bayong. Hindi ako marunong sa tubo, sabi niya, pero marunong akong magbuhat. Sabihin mo lang ang gagawin ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman ni Michael na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Magkasama nilang binuhat ang mga mabibigat na kasangkapan. Inabutan siya ni Camille ng mga tornilyo. Habang papalubog ang araw, ang dating trabaho ng isang desperadong tao ay naging gawain ng 2 taong may iisang layunin. Nang sa wakas ay naayos nila ang tubo at ang tunog ng dumadaloy na tubig ay muling narinig, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga pagod na mukha. Ngunit ang tagumpay ay panandalian lamang. Kinabukasan habang dinidiligan niya ang isang maliit na koleksyon ng mga orchid seedling na iniwan ng kanyang tiyuhin, ang mga huling lahi ng pinakamahalagang bulaklak ng hasyenda, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya. Isang hilera ng mga halaman ay biglang nanghina. Ang mga dahon nito ay naninilaw at kulubot, at ang mga usbong ay nangingitim na para bang sinunog ng isang di nakikitang apoy. Lumuhod si Michael at sinuri ang lupa. Mayroon itong kakaibang amoy chemical, lason. May pumasok sa gabi at sinadyang lasunin ang pinakamahalaga niyang mga halaman. Kung ang pagputol sa tubig ay isang suntok sa sikmura, ito ay isang saksak sa puso. Isang malupit na paalala na ang kalaban niya ay hindi lang basta sumisira ng gamit, pumapatay ito ng pag-asa. Napaupo siya sa lupa, ang kanyang mga balikat ay nanghina, ang kanyang muka ay sinapop ng kanyang maruruming kamay. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang bigat ng kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ng isang kaaway na hindi niya nakikita, isang anino na umaatake sa dilim? Habang nakalugmok siya sa kanyang kalungkutan, isang pamilyar na ugong ang kanyang narinig. Ang tunog ng bus na humihinto sa kalsada sa labas ng tarangkahan. Hindi niya ito pinansin, abala sa sarili niyang pighati. Ngunit ilang sandali pa isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang boses na matagal na niyang hindi narinig. Kuya! Nag-angat ng tingin si Michael. Nakatayo sa may tarangkahan ang isang binatang lalaki, nakasuot ng malinis na polo shirt at maong may dalang isang malaking backpack. Siya ay mas bata, mas sariwa, at ang kanyang ngiti ay maliwanag at puno ng sigla. Ito si Anthony.
ang kanyang nakababatang kapatid. Nabalitaan ko ang nangyari. Sabi ni Anthony, naglalakad palapit ang kanyang muka, ay nagpapakita ng simpatya. Pasensya na, kung ngayon lang ako nakarating. Dumaan ako sa matinding hirap para mahanap ka. Tumingin siya sa paligid sa wasak na hasyenda sa mga lason na halaman. Diyos ko kuya, hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Lumapit si Anthony at niyakap ng mahigpit ang kanyang kuya. Huwag kang mag-alala. Bulong nito. Nandito na ako. Nandito ako para tulungan ka. Nakatayo si Michael, hindi gumagalaw sa loob ng yakap. Ang kanyang isipan ay naguguluhan. Sa gitna ng kanyang pinakamatinding pagsubok, isang pamilya ang dumating. Isang tulong mula sa langit. O baka naman, isang bagay na iba pa. Ngunit ang pagod at desperasyon ay mas malakas. Gusto niyang maniwala. Kailangan niyang maniwala. Ang pagdating ni Anthony ay parang isang biglaang buhos ng ulan sa isang tagtuyot. Sa loob ng ilang araw ang kanyang sigla at enerhiya ay tila humawa sa buong hasyenda. Siya ay mabilis kumilos, magaling magsalita at puno ng mga ideya. Tinulungan niya si Michael na ayusin ang bubong ng bahay, maglinis ng mga nasirang greenhouse at mag-araro ng isang bahagi ng lupa para sa mga bagong pananim. Kailangan nating maging matalino kuya. Sabi ni Anthony, isang hapon habang sila'y nagpapahinga. Ang pagsisikap lang ay hindi sapat. Kailangan natin ng diskarte. Ang kanyang mga salita ay puno ng luhika at pag-aalala. Sa mga tagabayan na nakakakita sa kanila, ang magkapatid na Vega ay isang larawan ng pagkakaisa, dalawang lalaking magkasamang bumubuhay sa isang namamatay na pangarap. Maging si Aling Remedios, na noong unay may pagdududa, ay unti-unting napapalambot ng kabaitan na ipinapakita ni Anthony. Mukhang nagbago na ang kapatid mo, Michael. Sabi niya isang araw, marahil ang pagkawala mo ang nagpatino sa kanya. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang maliit na tinig sa isipan ni Michael na hindi matahimik. May mga bagay na hindi magtugma, mga maliliit na detalye na parang maling nota sa isang pamilyar na kanta. Isang araw, habang nag-aayos sila ng isang lumang water pump, aksidenteng nabitawan ni Anthony ang isang mahalagang piyesa sa malalim na putik. Inabot sila ng kalahating araw para hanapin ito, isang mahalagang oras na nasayang. Pasensya na kuya, nadulas sa kamay ko. Sabi ni Anthony na may pagkahiya. Sa ibang pagkakataon, nagboluntaryo si Anthony na bumili ng pataba sa bayan. Bumalik siyang may dalang ibang klase ng abono, sinabing iyon daw ang inirekomenda ng tindera. Ngunit makalipas ang ilang araw, ang mga bagong tanim ni Michael ay nagsimulang manghina na parang hindi angkop ang patabang ginamit. Nakakainis naman yung tindera, niloko pa ako. Reklamo ni Anthony. Ang mga pangyayaring ito, kung titingnan ng hiwa-hiwalay, ay tila mga ordinaryong pagkakamali. Ngunit para kay Michael, na ang mga pandama ay hinasa ng 8 taong pagiging alerto sa bilangguan, ang mga ito ay parang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya pa mabuo. Napansin niya kung paano nag-iiba ang ekspresyon ni Anthony kapag nakatalikod siya, kung paano nito palihim na tinitingnan ang mga papeles ng hasyenda kapag inaakala nitong natutulog na siya. Samantala, si Camille ay abala sa sarili niyang imbestigasyon. Gamit ang tulong ng isang kaibigang abogado sa Maynila, nakuha niya ang kopya ng mga dokumento ng kaso ni Michael. Gabi-gabi, sa liwanag ng isang maliit na lampara, binabasa niya ang mga testimonya at report ng pulisya, naghahanap ng butas. May mali dito, Michael. Sabi niya isang gabi nang dalawin niya ito. Ipinakita niya ang transcript ng testimonya ng nag-iisang saksi na nagdiin sa kanya. Sabi dito, nakita kanya mula sa kabilang kalye, mga 50 metro ang layo. Pero ang description niya sa'yo ay sobrang detalyado. Sinabi pa niya ang kulay ng sinulid na ginamit sa butones ng plumo. Imposible yon, maliban na lang
kung may superhuman vision siya. Ang mga salitang yun ay tumama kay Michael na parang kidlat. Ang detalyeng yun mismo ang bumabagabag sa kanya sa loob ng 8 taon. Paano nga ba? At isa pa? Dagdag ni Camille, ang sinasabing getaway car ay isang silver na sedan. Pero ayon sa record ng LTO, ang kotse na nakarehistro sa iyo noon ay kulay itim. Pero silver ang dinala kong kotse sa korte. Giit ni Michael. Iyon ang ebidensya nila. Eksakto. Sabi ni Camille, ang kanyang mga mata ay seryoso. May nagpalit ng ebidensya, Michael. May nagtanim. Ang buong kaso mo ay isang malaking setup. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng bagong liwanag sa mga pagdududa ni Michael. Ang sabotahe sa hasyenda ang mga pagkakamali ni Anthony, hindi na ito mga nagkataon lamang. Lahat ay konektado. Ang ahas na lumason sa kanyang mga halaman ay hindi lang nasa labas. Posibleng kasama niya ito sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang pagkakataon para sa kumpirmasyon ay dumating isang hapon. Si Michael ay pagod na pagod at umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay, ayaw gumawa ng ingay. Mula sa sala, narinig niya ang boses ni Anthony, mahina na tila may kausap sa telepono. Oo, sinisiguro ko sa inyo. Konting panahon na lang at susuko na rin yon, sabi ni Anthony. Opo, Don Ricardo. Ang mahalaga ay makuha ninyo ang lupa sa pinakamababang halaga. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala kay kuya. Isang sandali ng katahimikan. Ang usapan natin, opo. Natatandaan ko, kapag napirmahan na niya ang papeles, ang kalahati ng utang ko sa inyo ay bayad na. Opo, makakaasa po kayo. Ang bawat salita ay parang isang patalim na bumaon sa likod ni Michael. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang kapatid niya, ang sarili niyang dugo. Hindi lang siya pinabayaan, aktibo siyang tinatraidor. Ang pagtataksil na ito ay mas masakit pa sa 8 taong pagkakakulong. Dahil ang rehas ay gawa sa bakal, ngunit ang pagtataksil na ito ay gawa sa pagmamahal at tiwalang winasak. Dahan-dahang umatras si Michael, ang kanyang mga paa ay tila walang tunog. Bumalik siya sa labas, sa ilalim ng init ng araw ang kanyang puso ay nagyayelo. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na pagod sa pagtatrabaho, mga kamay na sumusubok bumuo muli ng isang buhay. At ang taong tinutulungan niyang buuin ito ay siya palang naglalagay ng lason sa pundasyon. Kailangan niya ng pruweba. Isang pruweba na hindi maitatanggi. Kinagabihan, habang sila'y naghahapunan, inilabas ni Anthony ang isang bagong pakana, nakabalot sa mga salita ng pagkalinga. Kuya, nag-isip ako. Ang pinakamalaking problema natin ay yung utang sa bangko na iniwan ni Tio. Baka pwede akong tumulong. Kinuha ni Anthony ang isang dokumento mula sa kanyang bag. Ito ay isang special power of attorney. Kung pipirmahan mo ito, bibigyan mo ako ng pahintulot na makipagnegosasyon sa bangko para sa'yo. Ako ang haharap sa kanila. Ako ang makikipag-usap para makapag-focus ka sa pagtatrabaho dito sa lupa. Tinitigan ni Michael ang papel. Ang mga legal na salita ay lumalangoy sa kanyang paningin, ngunit ang nakikita niya lang ay ang mukha ng pagkukunwari ng kanyang kapatid. Ang dokumentong ito ang magiging sandata ni Anthony para ibenta ang hasyenda nang hindi niya nalalaman. Pag-iisipan ko, sabi ni Michael, ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng unos sa kanyang dibdib. Sige kuya, pero huwag masyadong patagalin. Tumatakbo ang ora, sabi ni Anthony, ngumingiti. Isang ngiti ng ahas na malapit ng manuklaw. Nang gabing iyon, hindi natulog si Michael. Habang ang buwan ay nagbibigay ng malamig na liwanag sa wasak na hasyenda, siya ay nagplano. Ang laro ng pusa at daga ay tapos na.
Panahon na para hulihin ang ahas. Panahon na para sa katotohanan, gaano man ito kasakit. At alam niya na ang paghaharap nila ay hindi magiging tahimik. Magiging marahas ito madugo. At babaguhin ang lahat. Kinabukasan isang kakaibang bigat ang bumalot sa hangin ng Hacienda Esperanza. Ang araw ay sumikat, ngunit ang liwanag nito ay tila walang init. Nagpanggap si Michael na sinusunod ang kanilang karaniwang gawain, ngunit ang bawat galaw niya ay may kalkulasyon. Ipinadala niya si Anthony sa kabilang dulo ng property para ayusin ang isang bakod, isang gawaing magtatagal ng ilang oras. Ito ang pagkakataong kailangan niya. Mabilis niyang tinawagan si Camille. Mamayang hapon, sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay mahina, ngunit mariin. Pumunta ka dito. Dalian mo lang ang pagpunta sa bodega kapag narinig mo na kaming nag-uusap. At ihanda mo ang cellphone mo. Huwag kang gagawa ng ingay. Ang bodega ay ang napili niyang entablado. Ito'y malayo sa bahay malaki at puno ng mga lumang kagamitan, mga sirang araro, kinakalawang na pala at matutulis na kasangkapan. Isang perpektong lugar para sa isang marahas na pagtatapat. Nang bumalik si Anthony mula sa pag-aayos ng bakod-pagod at pinagpapawisan, sinalubong siya ni Michael sa labas ng bodega. Hawak ni Michael ang special power of attorney na ibinigay sa kanya ni Anthony. Nagdesisyon na ako. Sabi ni Michael, ang kanyang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Isang mabilis na kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ni Anthony, ngunit agad niya itong itinago sa ilalim ng isang maskara ng pag-aalala. Ano ang pasya mo, kuya? Pumapayag na ako, sabi ni Michael. Pero may ilang bagay lang akong gustong linawin. Pumasok tayo sa loob para hindi tayo marinig ng kung sino man. Pumasok sila sa bodega. Ang sinag ng araw na tumatagos sa mga butas ng bubong ay lumikha ng mga guhit ng liwanag sa maalikabok na sahig. Isinara ni Michael ang malaking pinto na gawa sa kahoy at isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Biglang dumilim ang paligid. Bakit mo isinara? Tanong ni Anthony biglang kinabahan. Hindi sumagot si Michael. Sa halip humarap siya sa kanyang kapatid. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Bago ko pirmahan to, sabi niya itinaas ang papel, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong totoo? Nagmamaang-maangang tanong ni Anthony. Huwag mo na akong lokohin. Anthony, ang boses ni Michael ay mababa at puno ng pinipigil na galit. Narinig kita. Narinig kitang kausap si Don Ricardo. Ang mukha ni Anthony niya ay biglang namutla. Ang pagkukunwari ay nawala, napalitan ng takot. Kuya, hindi totoo yan. Nagkakamali ka ng dinig. Pinag-iisipan mo lang yan. Nagkakamali. Umalingaw-ngaw ang boses ni Michael. 8 taon akong nagkamali sa pag-iisip na kahit papaano, may isang tao sa pamilya natin na naniwala sa akin. 8 taon sa impyerno. Anthony, habang ako nabubulok doon, anong ginagawa mo? Nagpapakasaya sa pera na dapat ay sa atin, nakikipagsabuatan sa taong sumisira sa atin. Hindi mo naiintindihan. Sigaw ni Anthony umaatras. May mga utang ako. Pinagbantaan niya ako. Mga utang isang mapait na tawa ang kumawala kay Michael. At ang solusyon mo ay ibenta ang sarili mong kapatid. Ibinenta mo ang kaluluwa mo para sa pera, para sa lupang ito. Ang galit ni Michael ay sumabog. Sa isang mabilis na kilos, sinunggaban niya ang kwelyo ng damit ni Anthony at malakas itong itinulak sa pader na kahoy. Isang malakas na kalabog ang naganap. Ang mga alikabok ay nagliparan. Bitawan mo ako? Sigaw ni Anthony, sinusubukang kumawala. Ngunit ang mga kamay ni Michael ay parang bakal. Ang lakas na naipon niya mula sa 8 taon ng pagbubuhat ng bato at pag-eehersisyo sa bilangguan ay lumabas. Sabihin mo sa akin, sigaw niya ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ng kapatid.
Ikaw ba ang nag-set up sa akin noon? Ang tanong ay binitawan sa hangin puno ng sakit at pait. Ang katahimikan ay sinira lamang ng kanilang mga hinihingal na paghinga. Hindi ko sinasadya. Umiiyak na, sabi ni Anthony. Bata pa ako noon, kuya. Kailangan ko ng pera. Akala ko ilang buwan ka lang makukulong. Ang pag-amin na iyon ay ang huling patak. Binitawan ni Michael si Anthony hindi dahil sa awa, kundi dahil sa matinding pagkasuklam. Napasubsob si Anthony sa sahig. Walang hiya ka. Bulong ni Michael ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Sinira mo ang buhay ko, ang pangarap ni Tio, ang pangalan natin. Para sa ano? Para sa pera. Tumayo si Anthony, ang takot sa kanyang muka ay napalitan na ng desperadong galit. At ikaw na laging paborito. Ikaw ang mahal ni Tio. Ikaw ang laging bida. Kahit kailan hindi ako naging sapat. Kung hindi dahil sa'yo sa akin mapupunta ang hasyendang ito, ako ang dapat na nandito. Hindi ikaw na isang ex-convict. Ang mga salitang yon puno ng inggit at pagkamuhi ay tumama kay Michael. Ngunit bago pa siya makasagot sumugod si Anthony. Hindi para manakit, kundi para agawin ang papel na hawak pa rin ni Michael. Akin na yan. Naganap ang isang marahas na pag-aagawan. Nagtulakan sila naghahabulan sa loob ng bodega. Ang mga lumang gamit ay nagbagsakan lumilika ng nakakabinging ingay. Isang palaang natumba, muntik nang tumama sa ulo ni Michael. Isang bag ng semento ang bumagsak nagkalat ang puting alikabok sa sahig. Para silang dalawang mabangis na hayop na naglalaban sa loob ng isang kulungan. Sa gitna ng kaguluhan, naitulak ni Michael si Anthony ng malakas. Tumalsik ito at bumagsak sa isang tumpok ng mga lumang kahoy. At sa sandaling iyon, sa gitna ng galit at desperasyon, isinigaw ni Anthony ang katotohanang matagal na niyang itinatago. O ako nga! Ang kanyang sigaw ay umaling awngaw puno ng sakit at pagkamuhi. Ako ang naglaglag sa'yo at gagawin ko ulit kung kinakailangan. Dapat sa akin ang lupang to hindi sa isang basurang katulad mo. Ang pagsabog ng katotohanan ay tila nagpatigil sa oras. Ang dalawang magkapatid ay nakatayo. Hingal na papaligiran ng mga nagkalat na gamit. Ang mga salita ni Anthony ay nakabitin sa hangin mabigat at hindi na mababawi. At sa sandaling iyon, nang nakabibinging katahimikan, isang mahinang tunog ang narinig nila. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng bodega. Doon sa siwang ng pinto nakatayo si Camille. Ang kanyang muka ay maputla, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. At sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang kanyang cellphone. Ang maliit na pulang ilaw ng recording ay malinaw na nakikita isang tahimik na saksi sa lahat ng nangyari. Para kay Anthony, ang pagbukas ng pinto ng bodega ay parang pagbukas ng pinto ng impyerno. Ang maliit na pulang ilaw sa cellphone ni Camille ay isang nagbabagang mata na tila sinusunog ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang isinigaw na pag-amin na dulot ng dalisay na galit ay ngayoy isang armas na nakatutok sa kanya. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagkukunwari ay gumuho sa isang iglap. Hindi. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig, isang mahinang bulong ng isang taong natalo. Ang kanyang unang reaksyon ay ang reaksyon ng isang hayop na nasukol ang tumakas. Sa isang desperadong kilos, sumugod siya patungo kay Camille. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat nagtatangkang agawin ng cellphone, ang tanging ebidensya ng kanyang pagkakasala. Ngunit si Michael na nakabawi na mula sa pagkabigla ay mas mabilis. Hinarangan niya ang daan ng kanyang katawan ay isang pader na hindi matitinag. Subukan mo. Sabi ni Michael, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon na mas nakakatakot kaysa sa kanyang pagsigaw kanina. Subukan mong saktan siya at dito ka na magtatapos. Natigilan si Anthony. Nakita niya sa mga mata ng kanyang kuya, hindi na ang galit kundi isang bagay na mas malala, isang malamig na determinasyon.
Wala nang kapatid sa harap niya, kundi isang huhukom. Biglang isang malakas na tunog ng pagtakbo ang narinig mula sa labas. Si Aling Remedios na narinig ang malakas na kalabog at sigawan mula sa kanyang tindahan sa di kalayuan ay dumating dala-dala ang takot sa kanyang mukha. Michael Anthony, anong nangyayari dito? Nang makita niya ang tanawin sa loob ng bodega, ang mga nagkalat na gamit si Anthony na nakaluhod at umiiyak si Michael na nakatayo na, parang bantay, at si Camille na nanginginig. Habang hawak ang cellphone, agad niyang naunawaan na isang bagay na terible ang nangyari. Ninang, sabi ni Michael, hindi inaalis ang tingin kay Anthony. Nagsalita na siya. Habang ang bigat ng katotohanan ay lumulubog sa isipan ng lahat, si Anthony ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang katapangan ay nawala, napalitan ng isang desperadong pagmamakaawa. Umiiyak, gumapang siya palapit kay Michael at niyakap ang kanyang mga binti. Kuya, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pagiyak niya, hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako. May utang ako kay Don Ricardo. Sabi niya, papatayin niya ako kung hindi ko gagawin ang gusto niya. Siya ang nagplano ng lahat noon. Siya ang nagbayad sa testigo. Siya ang nagpalit ng ebidensya. Ginawa niya akong papet, kuya. Ang bawat salita ay isang pag-amin, isang desperadong paglilipat ng sisi. Ikinuwento niya ang lahat ang kanyang pagkabaon sa utang. Dahil sa sugal, ang alok ni Don Ricardo, naburahin ang lahat kapalit ng pagdiin sa kanyang sariling kapatid. Ang pag-asa niyang makukuha ang hasyenda bilang gantimpala. Ang pagbabalik niya ngayon para tapusin ang trabaho. Ang kanyang kwento ay isang trahedya ng inggit, kahinaan at kasakiman. Habang nagsasalita si Anthony, si Michael ay nanatiling hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay parang isang maskara na gawa sa bato. Hindi niya sinubukang alisin ang pagkakayakap ng kapatid. Hinayaan niya lang itong magsalita. Hinayaan niyang lumabas ang lahat ng lason. Si Camille, sa kabilang dako, ay tahimik na lumapit kay Aling Remedios at ipinakita ang recording habang pinakikinggan ng matanda ang malinaw na sigaw ng pag-amin ni Anthony. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pag-aalala, sa pagkalito, hanggang sa dalisay na galit at pighati. Nang matapos ang kwento ni Anthony at ang tanging maririnig na lang ay ang kanyang mga hikbi, dahan-dahang lumakad si Aling Remedios palapit sa kanya. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat. Tumigil siya sa harap ng kanyang inaanak sa tuhod. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw sa loob ng bodega. Ang sampal ni Aling Remedios ay napakalakas na tumagilid ang ulo ni Anthony. Ang pula ng marka ng kanyang mga daliri ay agad na lumitaw sa pisngi nito. Hayop ka? Sabi ni Aling Remedios. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa matinding galit. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. 8 taon. 8 taon naming ipinagdasal na sana'y ligtas ang kuya mo. 8 taon kaming umasa na lalabas din ang katotohanan. At sa buong panahong iyon, ikaw na sarili niyang dugo ang may hawak ng susi sa kanyang kulungan. Yumuko si Anthony, hindi makatingin sa matanda. Ang sampal na yon na mula sa babaeng tumayong pangalawang ina sa kanila ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. Tumayo ka, utos ni Michael. Ang kanyang boses ay walang buhay, ngunit may bigat na hindi matitinag. Dahan-dahang tumayo si Anthony, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha at takot. Kinuha ni Michael ang cellphone mula kay Camille. Salamat. Bulong niya rito. Ang isang simpleng salita ay puno ng pasasalamat na hindi kayang ilarawan. Tumingin siya muli kay Anthony. Hindi na ito tungkol sa akin o sayo, sabi ni Michael. Hindi na ito tungkol sa lupang ito. Ito ay tungkol sa hustisya.
Huminga siya ng malalim, ang kanyang desisyon ay buo na. May dalawa kang pagpipilian, Anthony. Pwede kang tumakbo ngayon, magtago habang buhay na parang isang daga, at hayaan si Don Ricardo na habulin ka hanggang sa katapusan ng mundo. O pwede kang tumayo, harapin ang kasalanan mo at gawin ang tama sa unang pagkakataon sa buhay mo. Tumingin si Michael sa labas ng bodega sa direksyon ng marangyang mansyon ni Don Ricardo na matatanaw mula sa burol. Ang tunay na kalaban. Tulungan mo akong ibagsak siya, sabi ni Michael. Tumestigo ka laban sa kanya. Sabihin mo ang lahat ng alam mo. Ito na lang ang natitira mong paraan para kahit papaano magkaroon ng kahulugan ang lahat ng paninirang ginawa mo. Naiwan si Anthony sa gitna ng bodega, basang-basa sa luha. Ang marka ng sampal ay malinaw sa kanyang pisngi. Ang ebidensya ay nasa kamay na ng kanyang kuya. Ang kanyang buhay ay nasa isang sangandaan. Ang pagpili ay hindi na sa pagitan ng pagkapanalo o pagkatalo, kundi sa pagitan ng habambuhay na pagkakasala at isang maliit malayong pagkakataon para sa katubusan. At habang nakatingin si Michael sa mansyon sa burol, alam niya na ang laban ay papasok na sa pinakamapanganib nitong yugto. Ang ahas ay nahuli na, ngunit ang ulo nito, ang pinakamakamandag na bahagi, ay malaya pa. Hindi pa ito tapos, bulong niya sa hangin. Ngayon pa lang tayo nagsisimula. Ang sumunod na araw ay tila isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Ang balita tungkol sa pag-aaway ng magkapatid na Vega ay mabilis na kumalat sa San Isidro, ngunit walang nakakaalam ng buong katotohanan. Para sa karamihan, ito'y isa lamang ordinaryong alitan sa pamilya. Hindi nila alam na ang apoy na sinindihan sa loob ng bodega ng Hacienda Esperanza ay malapit ng lamunin ang buong bayan. Ikinulong ni Michael si Anthony sa isa sa mga kwarto sa bahay, hindi bilang isang bilanggo, kundi para protektahan ito mula sa mga tauhan ni Ricardo at mula sa sarili nitong kahinaan. Magdamag silang hindi natulog. Si Michael, Camille at Aling Remedios ay nagpulong sa maliit na kusina. Pinaplano ang kanilang susunod na hakbang. Ang recording sa cellphone ni Camille ang kanilang alas, ngunit alam nilang hindi ito sapat laban sa isang taong tulad ni Don Ricardo. Kailangan nila ng testimonya. Kailangan nating pumunta sa pulis, sabi ni Camille. Anong pulis? Mapait na tumawa si Aling Remedios. Ang hepe ng pulis dito, si Kapitan Reyes, ay nasa bulsa ni Ricardo. Ilang beses ko nang nakitang kumakain yan sa mansyon niya. Ibabasura lang niya ang ebidensya at babalaan pa si Ricardo. Kung ganun, kailangan natin ng tulong mula sa labas, sabi ni Michael. Naalala niya ang kaibigang abogado ni Camille. Camille, kaya bang tulungan tayo ng kaibigan mo? Kailangan natin ng isang taong hindi kayang bilhin ni Ricardo. Kinabukasan, habang si Camille ay abala sa pakikipag-ugnayan sa Maynila, si Michael naman ay hinarap ang kapatid. Natagpuan niya si Anthony na nakaupo sa sahig ng kwarto, nakatingin sa kawalan. Ang yabang at galit nito kahapon ay napalitan ng isang basag na katauhan. Nagdesisyon ka na ba? Tanong ni Michael. Tumingin si Anthony sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagod. Anong pagpipilian ko, kuya? Kahit anong gawin ko, tapos na ako. Kung tatakbo ako, hahabulin ako ni Ricardo. Kung magsalita ako, ikukulong ako. May pagkakaiba, sabi ni Michael. Ang isa ay katapusan ng isang duwag. Ang isa ay simula ng pagharap sa katotohanan. Oo, makukulong ka. Pero sa paggawa mo niyan, ililigtas mo ang sarili mo mula sa habambuhay na pagtatago. At ililigtas mo ang iba pang posibleng biktima ni Ricardo. Ang mga salita ni Michael ay hindi nag-alok ng awa, kundi ng isang mahirap na daan patungo sa dignidad. Iyon ang nag-iwan ng marka kay Anthony. Samantala, sa kabilang dulo ng lambak, ang bagyo ay nagsisimula nang mabuo sa loob ng mansyon ng mga Salvador. Napansin ni Don Ricardo ang biglaang pananahimik ni Anthony. Hindi na ito sumasagot sa kanyang mga tawag.
Isang masamang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Inutusan niya si Nestor na magmanman sa Hacienda Esperanza. May problema boss, yung papamulat ni Nestor sa telepono. Mula pa kahapon hindi na lumalabas ng bahay si Anthony. At kaninang umaga, nakita kong pumasok si Camille, yung babaeng kumalaban sa inyo sa pulong. Mukhang may binabalak sila. Ang balitang iyon ay sapat na para kay Don Ricardo. Ang ahas na inalagaan niya ay mukhang handa ng tumuklaw pabalik. Sa loob ng mansyon ang tensyon ay halos masahiwa sa hangin. Si Consuelo Salvador, ang asawa ni Don Ricardo, ay matagal nang nabubuhay sa anino ng kasakiman ng kanyang asawa. Alam niya ang mga maduming paraan nito sa negosyo ang kanyang kawalan ng awa. Ngunit ang paggamit nito kay Anthony laban sa sariling kapatid ay isang bagong kababaan na hindi niya matanggap. Ricardo, itigil mo na ito. Pakiusap niya isang gabi habang nag-iinuman ito ng brandy sa kanyang opisina. Naririnig ko ang mga bulungan. Ano ba talaga ang ginawa mo sa mga batang yan? Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Consuelo. Malamig na sagot ni Ricardo, hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi naiintindihan. Tumaas ang boses ni Consuelo, isang bagay na bihirang mangyari. Nakikita ko ang kasamaan sa mga mata mo, Ricardo. Sinira mo ang pamilyang Vega para lang sa isang pirasong lupa na hindi mo naman kailangan. At ano ang kapalit? Ang kapayapaan ng ating pamilya, ang ating kaluluwa. Katahimikan. Sigaw ni Ricardo, ibinagsak ang baso sa mesa. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw. Ang lahat ng tinatamasa mo ang bahay na ito, ang mga alahas mo, ang buhay mo, ay dahil sa akin. Dahil sa pagiging praktikal ko. Kung kinakailangang yumapak ako sa ilang tao para siguruhin ang kinabukasan natin, gagawin ko. Hindi ito kinabukasan, Ricardo. Ito ay isang sumpa. Umiiyak na, sabi ni Consuelo. Ginawa mong halimaw ang sarili mo at dinadamay mo kaming lahat. Tumakbo si Consuelo palabas ng opisina, nanginginig at umiiyak. Ang kanilang pagtatalo na puno ng sakit at katotohanan ay narinig ng isa sa kanilang mga kasambahay. Isang babaeng may utang na loob kay Aling Remedios. Kinabukasan, isang tawag ang natanggap ni Aling Remedios. May malaking gulo sa mansyon Nay Remedios. Bulong ng kasambahay sa kabilang linya. Narinig ko silang nag-away tungkol sa mga Vega, tungkol sa lupa. Ang impormasyong yon kasama ang balita mula kay Camille na may darating na mga ahente ng NBI mula sa Maynila sa susunod na araw ang nagbigay sa kanila ng huling piraso ng kanilang plano. Gabi na, isang malakas na ulan ang nagsimulang bumuhos na para bang nakikidalamhati ang kalangitan. Nagpasya si Michael na kumilos. Kasama si Camille, dinala nila si Anthony na sa wakas ay pumayag nang makipagtulungan sa kotse. Ang kanilang destinasyon, ang pinakamalapit na istasyon ng pulisya sa labas ng San Isidro kung saan nila sasalubungin ang mga ahente ng NBI. Ngunit habang papalabas sila ng maalikabok na daan ng hacienda, isang pares ng nakakasilaw na ilaw ang humarang sa kanilang daraanan. Isang malaking pickup truck. Bumaba mula rito si Nestor at dalawa pang malalaking lalaki. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. May utos si boss. Sabi ni Nestor, ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Kailangan daw naming isama si Anthony. May gusto lang daw siyang itanong. Naramdaman ni Michael ang paglamig ng kanyang dugo. Nahuli na sila. Hinarangan niya si Anthony sa likod niya. Wala kayong makukuha dito, sabi ni Michael. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, Vega. Sabi ni Nestor, may kinuha mula sa kanyang likuran. Isang piraso ng tubo na bakal. Ibigay mo siya sa amin ng maayos o lahat kayo ay dito na sa putikan matutulog. Ang bagyo ay hindi na lang ulan. Ang bagyo ay narito na. Sa gitna ng madilim at maputik na daan,
Sa ilalim ng kalangitang umiiyak ang huling marahas na paghaharap para sa hustisya ay malapit nang magsimula. Ang ulan ay bumubuhos na parang mga balang galing sa madilim na kalangitan. Ang mga ilaw mula sa sasakyan ni Michael at sa pickup ni Nestor ay lumikha ng isang maliit at nakakatakot na entablado sa gitna ng maputik na daan. Ang tunog ng malakas na patak ng ulan sa metal na bubong ay sinasabayan ng mabilis na tibok ng kanilang mga puso. Huling pagkakataon, Vega. Sigaw ni Nestor, itinaas ang tubong bakal. Ibigay mo ang kapatid mo. Sa panaginip mo, sagot ni Michael. Agad niyang binuksan ang pinto ng kanyang sasakyan. Camille, ano man ang mangyari, i-lock mo ang mga pinto at huwag kang lalabas. Bago pa man makasagot si Camille, lumabas na si Michael sa ulan. Agad na nabasa ang kanyang damit, dumidikit sa kanyang katawan. Humarap siya. Sa tatlong lalaki ang kanyang mga kamao, ay nakaakuyom ang kanyang tindig, ay matatag na parang isang puno sa gitna ng bagyo. Kung gusto ninyo siya, kailangan ninyo munang dumaan sa akin. Hamon niya. Nagkatinginan si Nestor at ang kanyang mga kasama at isang mayabang na tawa ang kumawala sa kanila. Tatlo kami, isa ka lang ex-convict, sabi ni Nestor. Gusto mo talagang masaktan ano? Sumugod ang dalawang kasama ni Nestor. Ang isa ay sumuntok ngunit si Michael na ang mga reflexes ay hinasa ng mga taon ng pag-iingat sa sarili ay mabilis na umilag. Ginamit niya ang momentum ng kalaban para itulak ito ng malakas. Dumulas ito sa maputik na lupa at bumagsak. Ang isa naman ay sinubukang sunggaban siya mula sa likod, ngunit sinalubong siya ni Michael ng isang malakas na siko sa sikmura. Napaungol ito sa sakit at napaluhod. Nakita ni Nestor ang nangyari at ang kanyang yabang ay napalitan ng galit. Itinaas niya ang tubo at buong lakas na inihampas pababa. Mabilis na gumulong si Michael sa lupa para umiwas. Ang tubo ay tumama sa putik, lumikha ng malakas na tunog. Habang sinusubukan ni Nestor na itaas muli ang mabigat na sandata, sinipa ni Michael ang kanyang mga tuhod. Nawalan ng balanse si Nestor at bumagsak din. Sa loob ng sasakyan si Camille ay nanginginig, hindi lang sa takot, kundi sa pag-aalala. Si Anthony naman sa likurang upuan ay nanonood na parang isang multo. Nakikita niya ang kanyang kuya, ang taong sinira niya, na ngayon ay isinasakripisyo ang sarili para protektahan siya. Isang matinding hiya at pagsisisi ang bumalot sa kanya. Biglang isang ideya ang pumasok sa isip ni Anthony. Camille, sabi niya, ang cellphone mo, itawag mo si Aling Remedios. Sabihin mo sa kanya ang plano. Ngayon na. Samantala, sa labas ang laban ay nagpapatuloy. Kahit na mas malakas si Michael, ang bilang nila ay isang malaking problema. Nakatayo na muli ang tatlong lalaki at sabay-sabay silang sumusugod. Isang suntok ang tumama sa panga ni Michael, naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang bibig. Isang sipa naman ang tumama sa kanyang tagiliran. Napaluhod siya sa sakit. Tapos ka na, Vega, sabi ni Nestor. Itinaas muli ang tubo, handa para sa huling nakamamatay na hampas. Biglang, sa gitna ng kadiliman, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanila, sinundan ng isang malakas at tuloy-tuloy na busina. Isang malaking truck ng gulay, ang truck na ginagamit ni Aling Remedios para sa kanyang negosyo, ang mabilis na paparating. Sa likod nito ay may dalawa pang sasakyan, mga jeep ng mga magsasaka na kaibigan ni Aling Remedios, mga taong may utang na loob sa pamilyang Vega. Ang plano. Ito pala ang plano B. Nagulat si Nestor at ang kanyang mga tauhan. Sa loob ng ilang segundo ng kanilang pagkalito, sinamantala ni Michael ang pagkakataon. Sinipa niya ang paa ni Nestor at inagaw ang tubo mula sa kamay nito. Nang huminto ang mga sasakyan, bumaba mula rito ang halos 10 lalaki, mga magsasaka na may matitipunong katawan, dala-dala ang kanilang mga pala.
at itak. "May problema ba dito, Nestor?" tanong ni Aling Remedios. Bumaba mula sa truck ang kanyang mukha ay matigas na parang bato sa ilalim ng ulan. Nang makita ni Nestor na wala na silang laban, itinulak niya ang kanyang mga kasama. "Takbo!" sigaw niya. Mabilis silang tumakbo pabalik sa kanilang pickup, ngunit huli na ang lahat. Ang truck ni Aling Remedios ay nakaharang na sa daan. Sa parehong sandali, mula sa kabilang direksyon, 2 itim na van na walang marka ang mabilis na dumating ang kanilang mga sirena ay biglang umalingaw-ngaw. Ang mga ahente ng NBI, ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Napaligiran sila. Sumuko si Nestor at ang kanyang mga tauhan. Inilabas ng mga ahente si Anthony mula sa sasakyan, ngunit hindi para arestuhin, kundi para kunin ang kanyang testimonya. Nang makita ni Don Ricardo mula sa bintana ng kanyang mansyon ang mga kumukutitap na ilaw ng sirena sa ibaba ng burol, alam niyang tapos na ang laro. Bago pa man makatakas, dumating na ang mga ahente sa kanyang tarangkahan, may dalang warrant of arrest. Ang kanyang paghahari sa San Isidro ay nagwakas hindi sa isang pagsabog, kundi sa tahimik na pag-click ng mga posas sa kanyang mga pulso. Kinabukasan sumikat ang araw sa isang ibang-ibang San Isidro. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Don Ricardo at sa pagtatapat ni Anthony ay kumalat na parang apoy. Si Michael Vega, ang ex-convict na kinatatakutan at hinuhusgahan, ay biglang naging isang bayani. Ang buong bayan ay gulat na hihiya at humahanga. Ang mga taong dati umiiwas sa kanya ay isa-isang lumapit sa Hacienda Esperanza. Hindi para mag-usisa, kundi para humingi ng tawad. Dala nila ang kanilang mga sombrero, sa kanilang mga kamay, ang kanilang mga ulo ay nakayuko. "Patawad, Michael, hindi namin alam. Mali kami sa paghusga sa iyo. Salamat sa iyong katapangan." Tinanggap ni Michael ang kanilang mga paumanhin nang may dignidad, walang bakas ng pagmamataas o panunumbat. Makalipas ang 1 linggo nang medyo humupa na ang lahat, nag-organisa si Michael ng isang maliit na salo-salo sa hacienda. Inimbitahan niya ang lahat ng tumulong sa kanya, si Aling Remedios, ang mga magsasaka, at syempre si Camille. Ang hangin ay puno ng amoy ng bagong tubong damo at ng mga unang bulaklak ng orchidyas na nagsisimula ng mamukadkad sa isa sa mga naayos na greenhouse. Sa gitna ng kasiyahan, hinila ni Michael si Camille palayo sa mga tao papunta sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang hapon ay payapa at ang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa buong lambak. "Camille," sabi ni Michael, ang kanyang boses ay seryoso. "Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang tumingin sa akin at nakita, hindi ang isang bilanggo kundi isang tao." Hinawakan niya ang mga kamay ni Camille. Ang mga ito ay magaspang mula sa pagtatrabaho tulad ng sa kanya. Hindi siya lumuhod, hindi siya gumamit ng mga magagarang salita. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata. Ang kanyang kaluluwa ay bukas at tapat. 8 taon ng buhay ko ang ginugol ko sa dilim. Sabi niya, "Ikaw ang naging liwanag ko. Ikaw at si Leo. Dito sa lupang ito, nais kong bumuo muli ng isang buhay, ng isang pangarap, ng isang pamilya. At hindi ko kayang gawin yon kung wala ka." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Camille, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Bago pa man siya makasagot, isang maliit na boses ang tumawag. "Mama, Tito, Michael." Si Leo tumatakbo palapit sa kanila, may hawak na isang bagong pitas na bulaklak ng gumamela. Inabot niya ito kay Michael. Kinuha ni Michael ang bulaklak at dahan-dahang inilagay sa buhok ni Camille. "Hayaan mong kami ni Leo ang mag-alaga sa'yo," bulong niya. Tumango si Camille, hindi na mapigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang kanyang simpleng tango ay isang sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa ilalim ng puno ng mangga sa harap ng isang batang walang muwang,
at napapaligiran ng mga namumukadkad na orkidyas, ang dalawang nasirang kaluluwa ay nagpasya na buuin ang isa't isa. Hindi ito isang marangyang pagtatapos. Ito ay isang tahimik na simula. Ang bukang liwayway pagkatapos ng isang napakahabang madilim na gabi. Isang taon ang lumipas. Ang Hacienda Esperanza ay hindi na isang anino ng kanyang dating karangyaan. Ito ay isang bagong nilalang masigla at puno ng buhay. Ang mga greenhouse na dating mga kalansay ng bakal at basag na salamin ay ngayon nababalutan ng luntiang mga dahon at namumutiktik sa mga orkidyas na may iba't ibang kulay puti, lila dilaw at rosas. Ang hangin ay puno ng matamis na halimuyak ng mga bulaklak, isang pabangong nagpapahiwatig ng tagumpay at muling pagbangon. Si Michael at Camille ay ikinasal sa isang simpleng seremonya sa harap ng simbahan ng San Isidro. Ang buong bayan ay dumalo hindi bilang mga manonood, kundi bilang mga kaibigan at pamilya. Si Leo na ngayon ay masayang tinatawag si Michael na Papa, ang kanilang ring bearer. Si Aling Remedios naman na may mga luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata ang tumayong ninang. Ang hacienda ay hindi na lang isang pribadong taniman. Ginamit ni Michael ang kanyang bagong impluensya para itatag ang kooperatiba ng mga magsasaka ng Esperanza. Tinuruan niya ang ibang maliliit na magsasaka ng mga modernong teknik sa pagtatanim, ibinahagi ang kanyang mga pasilidad at tinulungan silang magbenta ng kanilang mga produkto sa mas mataas na presyo. Ang dating pagdududa ng mga tao ay napalitan ng malalim na respeto at pasasalamat. Si Michael Vega, ang dating kinatatakutan, ay naging kanilang leader. Si Don Ricardo ay napatunayang nagkasala sa maraming kaso mula sa paninirang puri hanggang sa tangkang pagpatay. Ang kanyang malawak na lupain ay unti-unting ipinagbili para bayaran ang kanyang mga danyos sa kanyang mga biktima. Ang kanyang paghahari ay tuluyan ng nagwakas. Si Anthony naman ay umamin sa kanyang mga kasalanan sa korte. Dahil sa kanyang kooperasyon bilang state witness na bawasan ang kanyang sentensya. Isang araw, bago siya ilipat sa pambansang bilangguan, isang sulat ang dumating para kay Michael. Kuya, walang salita ang sapat para ipahayag ang aking pagsisisi. Alam kong hinding-hindi ko na maibabalik ang 8 taon na ninakaw ko sa'yo. At habang buhay kong pagbabayaran ang kasalanang iyon, hindi ako humihingi ng tawad dahil alam kong hindi ko ito karapat-dapat. Ang tanging hiling ko lang ay sana balang araw, sa paglipas ng panahon, makahanap ka ng kapayapaan sa iyong puso. Sa loob ng kulungan, sisikapin kong maging isang taong karapat-dapat sa apelyidong Vega. Marahil iyon na lang ang tanging paraan para makabawi ako. Huwag mo na akong alalahanin. Ang mahalaga ay masaya ka na. Ang iyong kapatid Anthony binasa ni Michael ang sulat ng paulit-ulit. Pagkatapos dahan-dahan niyang itinupi ito, lumabas ng bahay at nagtungo sa isang maliit na sigaw